Scupper Gaban magpapakita na sa Elbaf. Ang isa nga sa pinakamainit na topic ngayon itong ipinakitang silhouette ni Oda sa last panel ng latest chapter na nakita nating naghihintay sa Elbaf para sa Straw Hat Pirates. Maraming ang nag-speculate na ito daw si Scupper Gaban. May mga nagsasabi rin na ito raw yung prinsipe ng Elbaf na si Loki. At may mga nagsasabi rin na ito daw yung man with Mark Flames. Kaya naman sa video nga na to ito yung pag-uusapan natin. Kikilalanin nga natin kung sino itong silhouette na to. At para umpisahan nga itong topic natin syempre unahin na natin ang pinaka may koneksyon sa isla ng Elbaf. Bali ang kilala nga nating prinsipe ng Elbaf itong si Loki. Una nga siyang na-mention during Whole Cake Island arc. Siya nga ang rason kung bakit umalis itong si Lola sa Whole Cake Island. Dahil nga sa na-inlove si Loki kay Lola at ayaw namang magpakasal ni Lola sa kanya, umalis nga ito at nag-end up sa Thriller Bark. Kung pakikinggan nga natin itong pangalang Loki, I'm sure na siya ang una nyong maiisip. At yes, base nga itong Loki na kilala natin sa Norse mythology. At ito nga rin yung parang temang tumatakbo sa Elbaf. Since may sneak peek na nga tayo sa isla na to nung time na nagkaroon ng flashback si Big Mom. Kuya Eneru, di ba yung Loki sa Norse mythology God of Mischief? Ibig sabihin ba ganito rin yung magiging Loki ng Elbaf? So para sa akin nga pwedeng oo. Dahil yung kilala nga nating Loki makulit. Laging gustong gumawa ng gulo at tuso. Sa tingin ko nga siya yung magiging prinsipe na kasama nitong Straw Hat Pirates. Dahil alam naman natin na every arc may prinsesa o prinsipe na kasama itong Straw Hat Pirates na magiging katuwang nila sa main arc. Gaya na lang nila Vivi, Shirahoshi, Rebecca at Momonosuke. Kaya most likely itong si Loki naman ang makakasama ng Straw Hat Pirates sa Elbaf. Anyway, ang ikalawang possible na character naman kung sino itong silhouette na to yung man with Mark Flames o itong si Scupper Gaban. Yes guys, pwede ngang si Scupper Gaban mismo itong man with Mark Flames. Paano? Bali ang mga clue nga natin kung sino itong man with Mark Flames as per Shiryu at Lafitte. Una nakasakay daw ito sa itim na barko. Ikalawa nakakapag-create nga daw ito ng whirlpool na posibleng kakayanan daw ng Devil Fruit powers. Ikatlo hindi affiliate sa kahit na sino. Since ang kutob nga ni Shiryu tauhan daw ito ng world government. At ang huli posibleng hawak nga daw neto yung ikaapat na road poneglyph. Itong una nga nating clue na itim na barko pwede nating sabihin na posibleng ito yung Oro Jackson. Since kung nag-e-exist nga ngayon itong Oro Jackson at ganito pa rin yung appearance niya, imposible naman sigurong walang makakita neto at hindi mapansin na ito yung barko ng dating Pirate King. Since kung sikat nga ang Roger Pirate sa buong mundo, malamang na sikat rin itong barko na ginamit nila. In short, pwedeng kinulayan ng itim itong Oro Jackson para maging under the radar sa mga tao. At isa pa kung maaalala nyo, nung time nga na pinakita yung scene kung saan nagdesisyon na itong si Roger na pupuntahan na nila yung Laugh Tale, nakita nga natin na ang may hawak ng panulat sa scene na to si Scupper Gaban. Kaya naman mataas nga ang tsansa na itong si Scupper Gaban yung navigator ng Roger Pirates. Meaning it makes sense na dahil sa siya ang navigator, siya ang mag-iingat sa iniwang barko ng Roger Pirates na Oro Jackson. So itong unang clue nga natin na itim na barko pasok kay Scupper Gaban. Itong ikalawang clue naman natin which is nabanggit ni Lafitte na nakakapag-create daw ng whirlpool yung man with Mark Flames at possible daw na Devil Fruit user ito, sa tingin ko nga na misdirection ito galing kay Oda. At ang tingin kong nakakagawa ng whirlpool hindi rin si Scupper Gaban. Bagkos itong nakita nating malaking itlog mula sa Oro Jackson. Dahil nga sa ang huling appearance pa neto nearly 25 years ago pa, malamang na kung anumang hayop o creature yung nasa loob ng itlog na to, hindi malayong napisa at malaki na ito ngayon. Kaya possible na kung anumang creature yung nasa itlog na to, siya yung nakakagawa ng mga whirlpools na nabanggit ni Lafitte at malay pa natin.
Yung descendants ng creature sa itlog na to yung may dahilan kung bakit may mangilan-ngilang whirlpool sa karagatan. Hindi kaya nagke-create lang ng whirlpool itong creature na to para maprotektahan ang Oro Jackson? Same as sa Wano kaya may whirlpools para din protektahan itong bansa na to? Anyway, ang ikatlo nga nating clue which is yung sinabi ni Shiryu na hindi affiliate sa mga pirata itong sinasabing man with Mark Flames, given naman na yung sagot dito. Dahil ever since ngang nabuwag yung Roger Pirates, iilang miyembro pa lang nila ang nagpapakita. Nandyan nga sila Crocus at Rayleigh, kung saan hindi nga rin sila affiliate sa kahit na sino, or ayaw nilang mangialam sa mga new generations. Kumbaga tahimik lang silang nagmamasid. Syempre kung si Gaban nga ang sinasabing man with Mark Flames, hindi rin siya affiliate sa kahit na sino. Since ganito nga yung attitude ng mga dating miyembro ng Roger Pirates, hindi sila nangingialam. So alam ko natatanungin nyo na paano naman itong sila Shanks, Buggy, Nekomamushi at Inuarashi. Mga miyembro din sila ng Roger Pirates, di ba? Yes, miyembro nga sila. Pero hindi naman kasi sila kasama sa mga nakaapak sa Laugh Tale. Kaya pwedeng itong desisyon nila Rayleigh, Crocus at Gaban konektado sa nakita nila sa Laugh Tale. Bale ang huling clue nga natin na hawak daw ng man with Mark Flames ang ikaapat na Road Poneglyph, pasok pa nga rin ito sa karakter ni Scupper Gaban. Dahil kung i-analyze nga natin itong dalawang dating miyembro ng Roger Pirates na nakilala ng Straw Hat Pirates, meron nga silang binibigay sa Straw Hat Pirates na mahalaga or even knowledge para makatulong sa paglalakbay nila. During Reverse Mountain Arc nga kung saan nakilala nila Luffy itong si Crocus, binigyan nga sila neto ng log post at naging malaki nga yung tulong ng log post na to sa naging paglalakbay nila. During Sabody Archipelago Arc naman tinulungan nga sila ni Rayleigh na makoat yung barko nila para makatawid sa New World. Plus binigyan rin ng training ni Rayleigh si Luffy patungkol sa haki. Kaya naman it makes sense nga na kung sakali nga at makilala ng Straw Hat Pirates si Scupper Gaban, may ibigay rin ito sa kanila which is ito naman yung ikaapat at huling Road Poneglyph na magfi-fit sa clue natin patungkol sa man with Mark Flames. Ngayon itong mga ipinaliwanag ko ngang clue na tinuturo si Scupper Gaban bilang man with Mark Flames, kung sakali nga at magkatotoo ito, masasagot nga neto yung ilang katanungan sa series. Gaya ng kung i-reveal nga na itong binanggit ni Lafitte na itim na barko indeed na yung Oro Jackson, marireveal na naman sa buong mundo itong ginawa ng master ni Franky na si Tom, which is ito nga yung naging cause ng pagkamatay niya. At kung yung itlog nga na to sa Oro Jackson ang may kagagawan ng mga whirlpools, marireveal din yung patungkol sa itlog na to na matagal ng misteryo sa kwento. At lastly kung si Gaban nga ang may hawak ng ikaapat na Road Poneglyph, masasagot na rin yung tanong kung nasaan ba siya ngayon. Madagdag ko pa nga sa rason kung bakit magfi-fit ng sobra itong si Gaban sa Elbaf Arc, dahil sa armas niya. We all know na ang primary weapon ni Gaban yung palakol niya. At since ang tema nga ng Elbaf Arc may pagka-Vikings at Norse mythology, sasakto nga itong armas niya na palakol sa tema ng Elbaf Arc. Nakita nyo naman na karamihan sa mga giants palakol ang armas, di ba? Kaya pwede ngang itong naghihintay sa Straw Hat Pirates sa Elbaf na silhouette si Scupper Gaban na mas kilala na ngayon bilang man with Mark Flames. At lastly, ang hinala nga natin kung sino itong silhouette na to, isa siyang bagong karakter. Kumbaga hindi ko sinasabing out of nowhere character lang siya guys Possible nga na na-introduce na siya sa mga recent chapters at sa Elbaf pa lang siya ipapakilala talaga. Ang example nga natin dito itong nakita natin sa chapter 1121 na silhouette na may hawak na armas. Pwede ngang siya yung silhouette na to. Pwede rin na itong nakita natin na silhouette during God Valley incident, or pwede rin na itong nakita natin sa cover page ng chapter 631 na kainuman ni Crocus. In short, pwede ngang bagong karakter itong silhouette na to, pero gagawin pa rin naman siyang relevant ni Oda sa pagkokonekta neto sa mga past chapters. Anyway, kayo ba? Sino sa tingin nyo itong ipinakitang silhouette sa recent chapter? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!